kaya naman yung 106. Ano po? Ang tanong na lang ngayon, kung kakayanin bang mapantayan yung dati. When you were here the last time, di ba? Fresh pa yung ano nun. Parang kasali ka sa list of prosecutors nun. Noon. 200 plus yun. Yes, noon 215. Oh, ngayon? Ngayon sa palagay ko may sapat na numero para pumasa ng 1/3. Ayaw ko lang pangunahan ang mga kongresista kasi dumami ang bumoto pabor sa impeachment dahil hindi sinagot ang mga aligasyon ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Wala kang rason na bumoto ka ng no kung hindi naman sumagot at sumipot ang respondent. We were not given any reason to vote against the impeachment complaint. Doris, sadyang matagal ang proseso ng impeachment kasi dapat mabigyan ng pagkakataon na mailatag ang ebidensya para may magkaroon kami ng sapat na batayan para makaboto ng intelihente at bigyan din ng pagkakataon ang mga respondent katulad ng Vice President na kung gusto niyang sumagot ay may panahon at may pagkakataon siyang sumagot para baka sakaling sa Committee on Justice pa lang ay ma-dismiss na ang kaso laban sa kanya at hindi na siya maabala na may Senate trial pa. It's always part of due process. Kaya lang, nakita natin na hindi nila dinalo ang mga committee hearing ng Committee on Justice. But nonetheless, the Vice President was given every opportunity to attend and to debunk, no? Maganda sana ang pagkakataon yung sabihing mali ang ebidensya o may mas matatag akong ebidensya. Para pag bumoto ang mga miyembro ng komitiba, may masasabi silang, itong aligasyon na ito, hindi dapat ito magtuloy. Ito pwedeng magtuloy. Hindi talaga sinagot lahat ng ebidensya. So, confident kayo na by May 11, pero may mga nagsasabi naman na ang strategy daw ng kabila is ang kanilang sinasabi sa ibang mambabatas ay wag na kayong pumunta. Kasi pag wala ka doon o di kayo nag-abstain ka, parang no din yun, hindi ho ba, Congressman? Mahalaga talagang dapat pumanig ka. Oo. Pula o sa puti. Yes, manindigan ka. Mas gusto ko at pinagkakagiitan ko nung committee hearing na sana may dumalo at sumagot. Kasi never underestimate the support of the Vice President in Congress and in Senate and nationwide. Marami pong pwedeng pumanig sa Vice President kung may nakita silang ebidensyang nasagot naman pala ang mga aligasyon sa impeachment complaint. But now, it's very hard to explain to our constituents why you will vote no or you will vote against the impeachment na wala namang sagot at wala namang justification. Walang naipaliwanag. Kasi may akusasyon sa kanya, ang sinagot naman niya, yung kanyang education, yung kanyang ang bigat-bigat ng akusasyon sa iyo, and yet ang pinili mong sagutin is yung record mo sa law school. It doesn't make sense. Yes, kahit sa mga aligasyon sa mga bank accounts, mahuhusay ang abogado ni Vice President Sara Duterte. And pagkakataon sana yung sinabi nila, imbis na sa TV na dumalo doon at sabihin, oy, mali pala ang pagproseso ng mga bank transaction. Dapat sana ganito para mas makita ng taong bayan kung ano yung tamang numero o halaga. Sigurado ako kung may dumalo sa kanila o may nagpaliwanag doon, mas marami sigurong mag-iisip hanggang ngayon na ang ibang aligasyon pala ay walang batayan o ang ibang aligasyon pala ay hindi ganun katatag. But since walang sumipot, walang sumagot, mahirap ipaliwanag sa taong bayan bakit boboto ka ng no. Yun nga ang gusto kong balikan, partner kong kasi malayo ang analogy. I-correct me if I am correct, partner. Sa analogy ko na parang long shot. Yung mga tao nagtatanong, diniscuss mo kanina, ganito talaga ang proseso. Kailangan maging maingat. Pero, ang tumiti mo sa utak ng ordinaryong Pilipino, bakit yung isa na nagnakaw ng delata, kulong agad? Bakit ito ang dami niyong proseso na ibinibigay? Ilang beses na nga inimbitahan. Ano humarap sa inyo? Silya. Bakit ganon? Oo, alam ko, Vice President siya. Pero parang sa ordinaryong tao, bakit ako agad-agad makukulong? Samantalang ito, ang laki-laki ng umano'y nakulimbat.
Kasi ang ebidensya sa impeachment complaint laban sa Vice President ay direktang nag-uugnay sa kanya, Doris, katulad ng video kung saang sinabi niya determinado at seryoso niyang sinabing may pumayag na at may nakaabang ng taong handang pumatay sa presidente at sa asawa niya. Hindi mo ma-deny yun kasi naandyan ang video at nakita ng buong bansa. May ebidensya sa papel na direktang nag-uugnay din sa papel niya. Pagdating sa unang impeachment complaint laban sa presidente, ang aligasyon ay hindi direktang nakakaugnay. Like, ano yon? Putting up the ICC to institutionalize corruption. Hindi ganun kadali, Alvin, na may ugnay direkta sa isang tao na ang ICC, kung saan ang mga miyembro nito ay may taong may mga integridad din, ay bigla mong iuugnay sa korupsyon. So, ang impeachment complaint dapat direktang nag-uugnay at meron sa ating Vice President at umaasa ang ibang mga congressmen din, kahit mga supporters niya na naniniwala sa kanya, na kung nasagot sana ng tama ay mas magandang nakita ng taong bayan para mas maipagtanggol siya sa Committee on Justice pa lamang. Kasi kapag tinignan natin, Doris, ang deliberasyon ng mga taong gumawa ng ating konstitusyon, gusto nila na ang impeachment complaint dapat mapadali. Kasi mapadali for due process at kung kailangang humaba. Bakit? Kailangan mapadali sana para ang isang respondent, kung meron man lang ebidensyang magpapawalang sala sa kanya, ay makakabalik na siya sa trabaho niya. Vice President ka. At ang mga congressman, dapat hindi tumatagal kasi sana makabalik na rin sila sa trabaho nila, which is legislation. Mahusay ang ginawa ng chairman ng Committee on Justice kasi binigyan niya ng maraming pagkakataong masagot at sana maputol na ang impeachment process. Kung madesisyonan at kung pwede man lang sanang madismiss sa Committee on Justice level pa lamang, ay matapos na. No, but we are past that. Tapos na tayo dun Yes. sa stage na yun. Wala siyang ginawa, hindi ba? Tama yun. Pero I wanna ask you, may nararamdaman ka bang parang lobbying o di kaya gapangan sa Kamara so that you will not get enough votes to actually elevate the matter to the Senate? Meron bang ganon? Sa akin, Alvin, wala akong naramdaman. Kung meron man, walang lumapit sa akin dahil as early as last year, malinaw ang aking posisyon na merong impeachable offense. Kaya I cannot say for other members, but for me, wala akong naramdaman o nakitang pilitan. Pero yung mga kaibigan mo doon, mga kasamahan mo, meron bang gumagapang sa kanila? Wala naman. Wala. Kasi nakita nilang may ebidensyang sapat at ang dilema nila is sayang hindi sana naisagot ng husto para mas makapagdesisyon kami ng mas matimbang. Opo. Pero yung mga political parties doon, ano bang pinakamalaking single political party ngayon sa Kamara? Is it still Lakas? It's still lakas. Lakas pa rin. Headed by the former speaker, Yes. Martin Romualdez. Tama yun. So yun, most probably, kung biggest yun, it will probably vote for the impeachment, right? Posible, pero hindi ko papangunahan ang desisyon ng partido. Hindi ka naman kasali doon kasi hindi ka malakas, di ba? Hindi. Liberal ka. National Unity Party. ako. Sa inyo, ayan. Isa pa yan. Yung okay, National meron. Unity Party, Meron pa yan. yan ang kagrupo partner ni yung nag-alangan lately, Puno. Nalala mo okay. si Congressman Oo. Puno? Ano na Puno. nangyari sa NUP? Anong stance ng NUP? Tama naman ang sinabi ni Congressman Puno na bago kami magsabi na may party stand kami, pakinggan muna natin kung may bagong ebidensyang lumabas at kung may sagot ba sa aligasyon sa impeachment complaint. At sabi niya sa amin, pakinggan nyo ang ebidensya, pakinggan nyo ang sagot sa ebidensya, and pumili kayo kung ano sa tingin nyo ang tama. Which is the right thing to do. So, what are you saying? Na yung NUP as a party, wala kayong isang stand na parang may nagtitimo na, wag tayong pumirma Dito dyan, ha? tayo, Dito tayo, ha? Magkakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan. Which means individual. Individual at kung ano ang analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo. Oh. Paano ba ang nagiging kalakaran? Kunyari, kung mayroon mang gapangan o bilihan ng boto, harap-harapan na, ikaw, ito, hindi ka makakatanggap ng ganito mo kung hindi ka boboto sa ganitong... Hindi ko masabi, Doris, kasi sa posisyon ko at sa kalagayan ko, hindi kailangan ilapit sa akin dahil malinaw ang posisyon ko.
Kung meron man, hindi ko nakikita at hindi ko naririnig. Walang magtatangka. Sa akin siguro, wag na nating lapitan yan. Oo. Umaga, alam na natin yung kulay niyan eh. Oo. Di ba? Hindi na natin pwedeng Tama yun. ma-convince yun sa kampo natin. Correct. Pero Alvin, kahit nung nakaraang impeachment, nung nakaraang taon na naging prosecutor ako, kung may sagot o may ebidensya kontra sa mga maraming aligasyon sa impeachment complaint na ito, ay pag-iisipan ko pa rin bawat aligasyon kung pabor ba ako o hindi. Kasi ilagay natin, may 5 aligasyon sa loob ng impeachment complaint. Malay mo, kung may magandang ebidensya laban sa impeachment complaint sa 2, pwede ko nang ibawas yun sa listahan kung pagboto ko pabor. Opo, pero isa lang naman kailangan dun eh. Isa lang ang kailangan to convict, but it lessens the burden on the Vice President na nagmukhang parang unanimous lahat ang boto ng mga tao kasi wala ngang sagot. Opo. So in hindsight, kasi tapos na naman, wala na, napagbotohan na po yan. In hindsight, sa palagay mo kung mukhang mali din yung strategy to stonewall. Na kung magawala, ayoko sagutin yan. Doon lang tayo magkita sa Senado. From a strategic point of view, parang hindi din tama, no? Para hindi rin tama kasi meron ding pwedeng sumuporta o madagdagan ang suporta. Kaya lang, wala eh. Nandun, tapos na yun eh. Tama yun. No, nandito na tayo sa botohan ngayon. Willing ka naman to be a member of the public prosecutor team. Just like what happened last time. Antayin nating piliin tayo ng plenaryo. I would never volunteer myself as a prosecutor. Pero kung pipiliin ka ng plenaryo, mahirap tanggihan ang isang constitutional duty na iniutos sa'yo ng House of Representatives. Sino ba nagsasabi na ikaw i-nominate nga kita? Someone has to nominate you? It's usually the leadership that would nominate a list na inonominate sa plenaryo o in open session. So has someone nominated you already or called you na inonominate kita pag nagkaroon ng plenaryo? Antayin ko na lang ang opisyal na listahan. Pero kasali ka raw. I don't know yet. I'll wait for it. Pero may naririnig ka ba na naglalabi, nagbibidabidahan, oy, ako, open ako, bukas ako, parang karinder. Parang hindi din sila ganun karaming abogado ngayon, ano? Unlike Tama in yun. parang kukunti. Noong panahon, napakaraming abogado sa daming Kongreso. Lalo na noong mga 90s at mga early 2000s. Majority are lawyers. Yeah. Ngayon, kakaunti kami. Siguro mga 20% lang ng Kongreso ang abogado. Sa Senate actually, parang 5 na lang sila natira abogado. Tama yun. Dati palaging puro sila abogado Kaya ron. nga, oo. Ngayon 5 ang natira abogado, majority hindi abogado. Kung Tama yun, Alvin. At sa impeachment, while our rules say na ang word ay prosecutor, walang qualifying word na he must be a lawyer. ganun. Opo. Okay. Iniisip ko yon dahil ang impeachment is not a judicial process. You don't need to be a lawyer to appear. And while we prefer lawyers to be prosecutors, ang naisip ko lang siguro nung ginawa yung rules na original nito, kunyari, forensic examination on documents, o kaya magkaroon ng problema sa ekonomiya at pinabagsak ng mataas na opisyal, katulad ng presidente, pwede namang maging bahagi ng prosecution team ang isang ekonomista, ang isang mahusay na educator to testify on government policy that could impeach or have a president removed. So while it is a process that involves legality in rules, it is not strictly a judicial process. Ang sabi namin, it is sui generis o kakaibang prosesong hindi ito korte ng husgado. No, but when we had Congressman Jervil, lahat ng binanggit niya na potential, abogado yun eh. Tama. Joel Chua, Terry Ridon, Yan. De Lima, Chel, Suan, Rog, lahat yung lawyer. Yes. So Yun ang naging practice natin. pwede pala na hindi lawyer. Para sa akin, pwedeng maging bahagi ng prosecution team ang hindi abogado. Kailan baka ma-lost siya somewhere. Baka ma-lost siya, pero Oh. pwede siyang tumulong sa ibang pamamaraan. Hindi lang Okay. malos, partner Okay, kong, di ba? Kundi dahil lost na nga siya, ang kanya na lang backup plan is grandstanding na lang ako. Diba? Dahil politiko Pwede. siya. Dahil politiko siya. Napataka mo na, before we end the topic, willing ka
kung sakali i-nominate ka, you're willing to accept the responsibility to be prosecutor. Yes, Alvin. Okay lang. So dagdag trabaho 'yan Dagdag because you have trabaho. to prepare. You brush up your knowledge in litigation, in impeach kasi may sariling patakaran din 'yan. Tama Naalala mo dati si Ilonggo si Senator Miriam. Oo. Pinag-sisirmonan si Tupas, naalala mo ba Kaya 'yon? nga, oo. Na parang estudyante niya, naalala mo 'yon. So kailangan you have to brush up your law. Tama yon, Alvin. Oh, 'di ba? So kaya naman. Kaya no? Nagtuturo naman ito partner eh. 11 ang kailangan sa inyo, no? Yes. 11. 11. So, kaya naman kung sakasakali man, may 11 lawyers naman na readily available. At maraming mga abogadong nagvo-volunteer to act as private prosecutors in case matuloy ang Senate trial. Di iba naman yun. Iba Yung private prosecutor, wala atang limit sa number yun, right? Wala. Ang okay. public prosecutor, yung mga congressman, Hanggang 11 lang. 11 lang. Tama? Tama. Tapos tutulong sila. Tama. Yung private prosecutor ba, may you have someone in mind already? No. Sabi nila si Antayin natin. Kapunan, si Attorney Lorna, isa pwede. nasa listahan daw. Oo, willing naman siya, di ba? Oo. Okay, Oo. sige. Antayin natin kung may mag-volunteer pagdating ng panahon. Anong estimate mo sa number na makukuha ninyo for the impeachment come May 11? Hindi ako magbibigay ng numero. Hanggang ngayon, ang mga congressman ay binabalanse pa kung anong tamang desisyon sa boto nila. Pero sigurado akong dumami ang yes dahil walang sagot sa impeachment hearing at hindi sinagot ng tama ang mga aligasyon ng impeachment complaint. So yung mga kumakalat na fake news na keso ang daming bumaliktad at natatakot nag-withdraw, hindi Oo. napipira. Hindi totoo yun. Hindi ko nakikitang totoo yon, pero ang sinasabi kong may madadagdagan at yung ibang desidido ng mag-no, pinapabayaan naman silang bumoto ng gusto nila. Kasi sabi nila partner, Oh. Luzon at Metro Manila, kuha yan, may maraming supporters dyan na ang administrasyon. Oo. Pero yung Visayas and Mindanao, Sara yan. Do you agree or not necessarily? Not necessarily. Ang Mindanao, tanggapin natin. Lugar ng Vice President yon at kahit papaano, matibay ang kanyang suporta doon. Oo. Sa Visayas, ang Eastern Visayas, may hawak na support ang mga Duterte sa Eastern Visayas. Bakit sa Eastern? Mga Because Cebuano speaking at Bisaya speaking like the Duterte. Remember that former President Duterte was born in Eastern Visayas. specifically in Leyte? Leyte or Cebu. Ang Western Visayas tulad ng Iloilo, iba ang preference namin sa Eastern Visayas pagdating sa national No, Cebu politics. Cebu is not Eastern, Cebu is Central. Central. Ang Central at oh. Eastern Visayas, Bisaya and Cebuano speaking. Yeah. Waray. Waray. Oh, Waray. Eastern is Waray, partner. Waray. Oh. So hindi na, it doesn't follow. Hindi siya automatic na paggaling ka doon, you are a supporter of the Vice President. Hindi, automatic. Oh, it doesn't follow. It doesn't follow. Oh, kasi